Ang Pilipinas, kinasusuklaman ng mga dambuhala. Ang piniling kasosyo ng Greenland. Ang Pilipinas, kinasusuklaman ng mga dambuhala. Iyan ang tanging konklusyon. Ang estratehikong pagtutulungan sa pagitan ng Greenland at ng Pilipinas. Iyan ang tanggap ng buong mundo. Opisyal na itong inihayag ng gobyerno ng Denmark. Nauna rito, nagbanta si Pangulong Trump na gagamit siya ng puwersang militar para takutin ang Greenland. 2,100,000 at 70,000 to 17 milyon kilometro kwadrado. Ang puso ng Arctic na nagtatago ng 38.6 milyong tonelada ng rare earths. Nagiba ang tingin ng Amerika at Sina. Ngunit hindi Amerika o Sina ang pinili ng Denmark. Ang Pilipinas ang pinili nila. Nagtaka ang buong mundo. Bakit ang Pilipinas? Sa sagot ay nakatago ang isang katotohanan na hindi alam ng Amerika, isang katotohanang ibubunyag natin ngayon. Bago magsimula, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento ng pagsuporta para sa Pilipinas. Sa loob ng 32 taon, nagtrabaho ako sa Danish Energy Agency at nakaranas ng maraming krisis. Ngunit wala nang umaga na nakaramdam ako na hihinto ang puso ko tulad ng araw na iyon. Sa ganap na 6 a.m, 12 ehekutibo ang nagtipon sa silid-pulungan sa ika-7 palapag ng punong himpilan ng Copenhagen Energy Agency. Bakas sa mukha ng lahat ang pag-aalala. Ang mga taong karaniwang nagpapalitan ng pagbati ng may kaswal na kape ay halos hindi makapagsalita ngayon. Ako si Nils Hansson, Director ng Arctic Resource Development Bureau. 18 taon na akong nakaupo sa silya na ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganitong kapaligiran. Alam kong nakita na ninyo, ngunit muli nating kumpirmahin. Si Erik Rasmussen, ang Chief Assistant sa punong ministro, ay kinuha ang remote control. Nanginginig ang kamay niya. Lumabas sa screen ang balita mula sa Amerika. Nakatutok ang mukha ni Pangulong Trump. Ang Greenland ay ganap na kinakailangan para sa pambansang seguridad ng Amerika. Sisiguraduhin namin ito. At kung kinakailangan, ilalagay namin ang lahat ng opsyon sa lamesa. Lahat ng opsyon. Walang sino man sa silid ang hindi nakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Kasama rito ang puwersang militar. Baliw! Bulong ng isang tao. Ito ba ay pagpapaputok ng armas laban sa isang kaalyado? Sabi ni Assistant Rasmussen. Hindi pa niya tuwirang binanggit ang aksyong militar, ngunit walang kasiguraduhan sa kanyang boses. Ngunit naglabas ng pahayag ang White House Press Secretary na hindi nila ibinubukod ang opsyon militar. Ito ay isang tahasang pagbabanta. Isang matinding katahimikan ang bumalot. Sumilip ako sa labas ng bintana. Madilim pa rin ang kalangitan ng Copenhagen noong Enero. Para bang nagpapahiwating ng darating na bagyo. Sa ngayon, inihayag ng punong ministro ang opisyal na posisyon. Inilipat ni Assistant Rasmussen ang susunod na slide. Ito ay isang video ng press conference ni punong ministro Mette Frederiksen. Ang Greenland ay hindi ibinebenta. Bahagi ito ng kaharian ng Denmark. At ang kagustuhan ng mga residente ng Greenland ang pinakamahalaga. Hindi kami susuko sa anumang panlabas na panggigipit. Ito sana ang sandali para pumalakpak. Ngunit walang pumalakpak. Dahil alam naming lahat na hindi kayang pigilan ng mga salita lamang ang Amerika. Director Hansson, tawag sa akin. Pakipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon ng mapagkukunan ng Greenland. Dahan-dahan akong tumayo. Mabigat ang pakiramdam ng mga dokumento sa kamay ko. Ang Greenland ay may lawak na 2.17 milyong kilometro kwadrado. Humigit kumulang 6 na beses ang laki ng Pilipinas. Lumabas sa screen ang mapa ng Greenland. Isang malaking puting kontinente ang nakalutang sa gitna ng Arctic Ocean. Ngunit ang tunay na halaga ay wala sa ibabaw, kundi sa ilalim ng lupa. Nagpatuloy ako sa susunod na slide. 38.6 milyong tonelada ng rare earths. Ito ay maihahambing sa kabuuang reserba ng China. Nagulo ang silid-pulungan. 38.6 milyong tonelada? Opo, bukod pa rito. Mayroon itong 2.1 milyong tonelada ng nickel, uranium, at 25 sa 34 na critical minerals na tinukoy ng European Union ang natutulog sa Greenland. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Ang pinakamahalaga ay ang heavy rare earths. Ito ay mahalaga para sa motors ng electric vehicles, mga gabay na sistema ng misil at wind turbines. Ngunit kasalukuyan, higit sa 90% ng pandaigdigang supply ay kontrolado ng China. Kaya pala desperado ang Amerika, sabi ng isang tao. Tama, para kay Pangulong Trump, ang Greenland ay hindi lang lupa. Ito ang tanging exit na makakatakas sa dominasyon ng China sa rare earths.
Inilipat ko ang huling slide. At isa pa, ang Northern Shipping Corridor. Isang pulang linya ang iginuhit sa mapa dahil sa pagbabago ng klima. Natutunaw ang glaciers ng Arctic at isang bagong ruta ang nabubuksan. Ang 40 araw na biyahe mula Europa patungong Asya sa pamamagitan ng Suez Canal ay magiging 23 araw na lang sa pamamagitan ng Northern Route. Ito ay 40% na mas maikli. 40%? Opo, ito ay revolusyon sa logistics. At ang Greenland ang sentinela ng rutang iyan. Muling natahimik ang silid pulungan. Naintindihan ng lahat kung bakit labis na obses si Pangulong Trump. Ang Greenland ay hindi lang isang bundok ng yelo. Ito ang sentro ng digmaan sa resources at logistics ng ika-21 siglo. Ang problema, sabi ko habang inilalagay ang mga dokumento, ay hindi lang Amerika ang nag-iisa na gusto nito. Pati ba ang China? Opo, at ang Rusya rin. Ngayon, 3 survey vessels ng China at 2 icebreakers ng Rusya ang gumagala sa paligid ng Greenland. Mas lalong nag-alala ang mukha ni Assistant Rasmussen. Kaya pala nagmamadali ang Amerika. Baka maunahan sila ng China. Tama, sa pananaw ni Pangulong Trump, wala ng oras. Kaya't umaabot na sila sa pagbabanta. Muling bumalik ang katahimikan sa silid. Nagsimulang sumikat ang araw sa labas ng bintana. Ngunit walang sino man ang nagpasiyang magsaya sa liwanag. Pakiramdam namin ay kami ay mga chess pieces na inilagay sa chessboard ng mga dambuhalang bansa. Isang lugar na gustong kunin ng Amerika, pinupuntirya ng China at inaabangan ng Rusya ang pagkakataon. Sa gitna noon, naroon ang Denmark. Ano ang maaari nating gawin? Tanong ng isang batang ehekutibo. May halong galit at takot ang boses niya. Kung seryosong sumugod ang Amerika, mapipigilan ba natin sila? Walang nakasagot dahil alam namin ang sagot. Imposible para sa militar ng Denmark na pigilan ng Amerika. Paano kung humingi tayo ng tulong sa NATO? Ang Amerika ang pinuno ng NATO. Sino ang sasalungat sa Amerika? Ang European Union? Pareho rin ang EU. Walang bansa ang gustong makipagsagupan ng harapan sa Amerika. Nagiging desperado ang usapan. Sa 32 taon ng aking karera, nakipagnegosasyon ako sa maraming pagkakataon, ngunit ito ang unang pagkakataon na wala akong nakitang paraan. Noon nagsalita si Assistant Rasmussen. May isang paraan lang. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tayo ang direktang magde-develop. Direktang pagde-develop? Opo, ide-develop natin ang resources ng Greenland sa sarili nating kamay para mawala ang dahilan ng Amerika para manghimasok. Masasabi natin, bakit nyo kami kailangan? Kung kaya namin, bahagyang nagbago ang kapaligiran sa silid pulungan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng spark ng pag-asa. Magandang ideya iyan. Tama. Kung may papakita natin ang kakayahan nating mag-develop, hindi siguro magiging basta-basta ang Amerika. Mas maraming tao ang tumango. Ngunit hindi ako makatango dahil alam ko kung gaano kahirap ang direktang pagde-develop na iyan. Direktor, bakit malungkot ang mukha mo? Tanong ni Assistant Rasmussen. Bumuntong hininga ako. Maganda ang ideya. Ngunit, may teknolohiya ba tayo? Muling natahimik ang silid. Ang average temperature sa Greenland ay 20 degrees Celsius. Sa taglamig, bumababa ito sa 50 degrees Celsius. Ang dagat ay nagyayelo ng 8 buwan sa isang taon at ang kapal ng yelo ay umaabot sa 2 metro. Dahan-dahan akong nagpatuloy. Sa ganoong kapaligiran, kailangan natin ng espesyal na teknolohiya para hukayin ng minerals at ikarga sa barko. Mga icebreaker class vessels, polar drilling equipment, mga power facilities na gumagana kahit 50 degrees Celsius. Mayroon ba tayo niyan? Isang katahimikan ang bumalot. Walang nakasagot dahil wala kaming ganoon. Ang Denmark ay isang maliit na bansa. Halos wala itong shipbuilding o heavy industry. Ang ekonomiya ay nakabatay sa power generation at agriculture. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng batang ehekutibo. Naiinis. Hindi tayo makapag-develop. Ayaw nating ibigay sa Amerika at wala tayong kapangyarihan para pigilan sila. Ano ang magagawa natin? Hindi ako makasagot. Iyon mismo ang aming dilema. Pagkatapos ng meeting, bumalik ako sa opisina. May mga nakatambak na report sa lamesa. Greenland Geological Survey Results, Resource Reserve Estimates, Development Feasibility Analysis. Ito ay mga datos na nakalap ko sa loob ng 32 taon. Ngunit sa sandaling ito, parang wala itong silbi.
38.6 milyong tonelada ng rare earths. Ano ang silbi? Kung hindi naman natin kayang kunin. Umupo ako ng malalim sa upuan. Bumuntong hininga. Noon tumunog ang telepono. Ang pangalan sa screen ay Margrethe Nielsen, Minister ng Autonomous Government ng Greenland. Dali-dali kong sinagot. Minister Nielsen, kamusta ang meeting kaninang umaga? Ang kanyang boses ay mas matalas kaysa karaniwan. Kung tutuusin, wala kaming nakitang sagot. Narinig ko ang kanyang paghinga sa kabilang linya. Pareho rin dito. Nagkakagulo sa Nuuk Parliament. Ang Nuuk ay ang kabisera ng Greenland, isang maliit na lungsod na may 19,000 katao. Ngunit kung saan naroon ang pamahalaang autonomous ng Greenland, ano ang reaksyon ng mga residente? Masalimuot, sabi ni Minister Nielsen. Karamihan ay ayaw ibigay sa Amerika. Ngunit, totoo, marami ring reklamo laban sa Denmark. Sumakit ang dibdib ko. Anong klaseng reklamo? 200 taon kaming teritoryo ng Denmark pero ano ang ginawa ninyo para sa amin? Nakabaon lang ang resources, sira ang infrastructure, at umaalis ang mga kabataan papuntang mainland dahil walang trabaho. Tumaas ang kanyang boses. 38.6 milyong tonelada ng rare earths ang nakabaon sa ilalim ng lupa na kinatatayuan ng 56,000 residente ng Greenland. Ngunit ang average income namin ay hindi man lang kalahati ng mainland ng Denmark. Makatarungan ba iyan? Hindi ako makapagsalita dahil tama siya, kaya may mga nagsasabi pa ng ganito. Ano? Mas maganda siguro kung mapupunta tayo sa Amerika. Baka sila ide-develop man lang. Nagulat ako. Hindi naman siguro nila seryosong iniisip iyan. Mayroon. Lalo na sa mas nakababatang henerasyon. Ano ang ginawa ng Denmark sa loob ng 200 taon? Kung mag-invest ang Amerika at ide-develop, hindi ba mas makikinabang tayo? Ganyan ang kanilang diskurso. Humigpit ang kapit ko sa telepono. Siyempre, marami pa rin ang tumututol. Dagdag ni Minister Nielsen. Walang gustong maging ika. 51 state ng Amerika. Ngunit kung walang realistic na alternatibo, hindi natin alam kung saan pupunta ang opinyon ng publiko. Kailangan nating gumawa ng alternatibo. Sabi ko nang may pagmamadali. Tayo mismo ang magde-develop ng resources ng Greenland para sa mga residente ng Greenland gamit ang sarili nating mga kamay. Narinig ko ang isang tawa sa kabilang linya. Narinig ko na iyan 30 taon na ang nakakaraan. 20 taon na ang nakakaraan. 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit bakit ganito pa rin tayo? Hindi ako makasagot. Dahil iyon din ang katotohanan. Direktor Hanson. Naging seryoso ang boses ni Minister Nielsen. Ayaw kong sisihin ng Denmark. Ngunit kailangan nating harapin ang katotohanan. Mayroon ba tayong polar development technology? Mayroon ba tayong icebreakers? Mayroon ba tayong drilling equipment na gumagana sa 50 degrees Celsius? Wala, hindi ba? Iyan ang problema. Hindi sa walang will, kundi walang capability. Sumilip ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang Copenhagen Harbor. Walang ni isang icebreaker sa mga barkong nakadaong. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tanong ko. Wala tayong ibang magagawa kundi makipagtulungan sa isang bansang may teknolohiya. Aling bansa? Hindi pwede ang Amerika, mas lalong hindi ang China. Iyan ang problema, hindi ba? Sabi ni Minister Nielsen. Nalilito. Ang Rusya ay nasa ilalim ng parusa at ang ibang mga bansa ay walang gaanong karanasan sa Arctic. Nastak ang usapan. Magkaroon tayo ng video conference bukas. Iminungkahi ni Minister Nielsen. Pag-usapan natin ang mas konkret na mga plano kasama ang mga pangunahing miyembro ng Nuuk Council. Sige, magkikita tayo bukas. Ibinaba ko ang telepono at umupo ng matagal. Tulala. 32 taon ang aking karera. Nalampasan ko ang maraming hadlang, ngunit sa pagkakataong ito wala talagang paraan. 38.6 milyong tonelada ng rare earths. Sa bilang pa lang, napakalaking yaman. Ngunit ang yamang iyon ay nakakulong sa ilalim ng 50 degrees Celsius na yelo at wala kaming teknolohiya para sirain ang yelo at kunin ang minerals. Teknolohiya ang problema. Teknolohiya. Binuksan ko ang computer at nagsimulang mag-search. Polar Resource Development Technology, Icebreaker Ownership, Arctic Drilling Equipment. Ilang dosenang resulta ang lumabas. Russia, Canada, Norway, Amerika, China. Ngunit wala sa kanila ang isang kaalyado na maaari naming pagkatiwalaan. Ang Russia ay nasa ilalim ng parusa ng kanluranin. Ang China ay nagtatarget sa Greenland at ang Amerika ay nagbabanta sa amin. Walang sagot. Pinatay ko ang monitor.
Kinuha ko ang isang lumang file sa drawer ng lamesa. Greenland Development Project 2008. Feasibility Study. Isang report na ginawa 17 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, pareho kaming may problema. May resources, ngunit walang teknolohiya para mag-develop. 17 taon na ang nakalipas at walang nagbago. Hindi, mas lumala pa ang sitwasyon. Noong panahong iyon, hindi nagbabanta ang Amerika. Ano ang ginawa ko sa loob ng 17 taon? Napuno ako ng pagsisisi. Noon, may kumatok sa pinto. Direktor, may tawag po mula sa Norway. Norway? Si Director Peter ng Oslo Arctic Institute. Tumango ako at sinagot ang telepono. Si Director Peter ay isang veterano na may 40 taon ng karanasan sa Arctic Development. Director Hanson, matagal na tayong hindi nagkakausap. Director Peter, anong kailangan ninyo? Nakita ko ang balita tungkol kay Pangulong Trump. Siguro nahihirapan kayo. Nagpakatotoo ako. Sa totoo lang, wala kaming alam. Gusto naming mag-develop ng direkta. Ngunit wala kaming teknolohiya. Alam ko, sabi ni Director Peter. Kaya ako tumawag. Paano kung magtatag tayo ng European Consortium? European Consortium? Oo. Norway, Denmark, Germany, France. Magkakaisa tayo. Magtitipon tayo ng teknolohiya at kapital. Sandali ako nag-isip. Hindi iyon masamang ideya. Posible ba iyan? Hindi magiging madali. Ngunit mas maganda kaysa mapunta ito sa Amerika, hindi ba? Ano ang partikular na teknolohiya ang kailangan ninyo? Ang icebreaker vessel ang pinakamahalaga, paliwanag ng direktor. Ang paligid ng Greenland ay natatakpan ng yelo na may kapal na higit sa 2.5 metro. Ang isang high-performance icebreaker ay mahalaga para sirain ito at magkarga ng resources. Mayroon ba tayong ganoong icebreaker sa Europa? Isang sandali ng katahimikan. Kung tutuusin, wala. Wala? Opo, mayroon ding ilang icebreakers ang Norway, ngunit para sa pananaliksik. Wala kaming commercial icebreaker na kayang sirain ng yelo habang nagdadala ng malaking karga. Pareho rin ng Germany at France. Matagal nang humina ang shipbuilding sa Europa. Bumuntong hininga ako. Kaya kailangan nating gumawa ng bago. Maaari tayong gumawa. Ngunit ang oras ang problema. Kakailanganin ng hindi bababa sa 7 hanggang 8 taon para magdisenyo at magtayo ng isang high-performance LNG icebreaker. Kung isasama pa ang pag-develop ng teknolohiya, aabutin pa tayo ng 15 taon. 15 taon? Opo. At iyan ay kung magiging matagumpay. Naramdaman kong umikot ang paningin ko. 15 taon. Sa panahong iyon, patuloy na mananakot ang Amerika at ang Tsina ay nag-aabang ng pagkakataon. Salamat, Director Peter. Pag-iisipan ko pa, ibinaba ko ang telepono at inilubog ang ulo sa lamesa. Masakit ang ulo ko. 15 taon. Wala kaming 15 taon. Hiningi ni Pangulong Trump ang resulta ngayon. Hindi siya maghihintay ng 15 taon. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakatingin ako sa kisame. Maraming iniisip ang naglaro sa aking isip. Ano ang gagawin? Wala na ba talagang paraan? Kinaumagahan, ganap na 10 PM. Nagsimula ang video conference sa Nuuk, Greenland. Sa screen, nakita ko si Minister Nielsen at 5 pangunahing miyembro ng Greenland Council. Lahat sila ay may matitigas na ekspresyon. Kagabi, tumawag ang Embahada ng Amerika, sabi ni Minister Nielsen, na siyang unang nagsalita. Nag-alok sila na mag-usap ng off the record. Mag-usap? Ano ang pag-uusapan? Gusto nilang makipagnegosasyon ng direkta sa Greenland Autonomous Government. Hindi kasama ang mainland ng Denmark. Nagulo ang silid-pulungan. Direktang negosasyon? Hindi kasama ang Denmark? Ano ang ibig sabihin yan? Sinusubukan nilang hatiin tayo, sabi ko. Isang tipikal na taktika para paghiwalayin ng Denmark at Greenland. Tama, tumango si Minister Nielsen. Ngunit sa totoo lang, may mga nag-aalinlangan din sa loob ng Greenland. Bakit? Dahil nag-aalok ang Amerika ng napakagandang kondisyon, $1 billion na investment taon-taon, 20,000 trabaho, komprehensibong pagpapabuti ng kalusugan, edukasyon at infrastructure. Nang marinig ko ang mga bilang, nanlamig ako. $1 billion taon-taon ay katumbas ng humigit kumulang 110 bilyong yen. Ito ay kalahati ng taunang badyet ng Greenland. Iyan ay isang pain.
Mariin kong sabi. Sa una ay magpapanggap silang mag-invest, ngunit sa huli, kukunin nila ang lahat ng resources. Alam ko, sabi ni Minister Nielsen, ngunit hindi sapat na sabihin lang sa mga residente na masama ang Amerika. Kailangan nating ipakita ang isang alternatibo. Kailangan natin ng concrete na plano na magagawa natin ito kasama ang Denmark at ito ang makukuha nila. Kaya itutuloy ko ang European Consortium. Sabi ko, isinalaysay ang usapan namin ni Director Peter kagabi. Norway, Germany, France, magkakaisa tayo para mag-develop ng magkasama. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga tao sa screen. Magandang ideya iyan, sabi ng isang miyembro ng konseho. Ngunit, posible ba iyan? Kaya ba ng Europa na magkaisa? Kailangan nating subukan. Gaano katagal iyan? Nagpakatotoo ako. Ayon kay Director Peter, aabuti ng mga 15 taon, kasama ng pagdevelop ng teknolohiya. 15 taon? Nagulo ang mga tao sa screen. Sa 15 taon, mamamatay na ako. Tahimik lang ba ang Amerika sa panahong iyon? 4 na taon lang ang termino ni Pangulong Trump, pero 15 taon? Biglang lumala ang sitwasyon. Sa ngayon, susubukan kong makipag-ugnayan sa German Ministry of Economic Affairs at sa French Ministry of Energy. Sabi ko, sinusubukang ayusin ang sitwasyon, ngunit hindi na humupa ang skeptical na kapaligiran. Pagkatapos ng meeting, agad akong tumawag sa Germany. Si Klaus Müller, team leader ng Arctic Policy Team sa Berlin Ministry of Economic Affairs. Matagal na kaming magkakilala. Director Hanson, tungkol ba ito sa Greenland? Oo. Gusto kong bumuo ng isang European Joint Development Consortium. Sasali ba ang Germany? Isang mahabang buntong hininga ang narinig sa kabilang linya. Sa totoo lang, interesado kami. 38.6 milyong tonelada ng rare earths, hindi ba? Walang bansa ang hindi maglalaway. Kung ganoon. Pero may problema. Ano? Teknolohiya. Teknolohiya na naman. Ang shipbuilding ng Germany ay halos patay na. Hindi rin kami makagawa ng icebreaker. Pareho lang din ng Norway, hindi ba? Kung magde-develop kami ng bago, ang oras ang problema. Sa aming assessment, aabuti ng hindi bababa sa 10 taon. Realistically, 15 taon o higit pa, parehong-pareho ang sagot. Bukod pa riyan, sa totoo lang, sinigurado ni Team Leader Müller ang kanyang boses sa Berlin. Ayaw naming galitin ng Amerika. Masama na ang relasyon namin kay Trump dahil sa trade issues. Kung sasali pa kami sa Greenland, baka mas matinding ganti ang maranasan namin. Kaya hindi sasali ang Germany? Mahirap sumali ng opisyal. Paumanhin. Ibinaba ko ang telepono at umupo ng tulala. Tumawag din ako sa France. Ang resulta ay pareho. Interesado, ngunit mabigat na pasanin ang harapan na pag-aaway sa Amerika. Mahirap din sa teknolohiya kung mag-isa. Masyadong matagal. Lahat ng mga alternatibo ay sarado. Tumayo ako sa tabi ng bintana ng opisina. Nakatanaw sa Copenhagen. May mga cargo vessels na naglalayag sa kulay abong dagat. Walang ni isang icebreaker sa mga barkong iyon. Ang katotohanan iyon ay tumama sa akin ng masakit. 2.17 milyong kilometro kwadrado ng lupa. 38.6 milyong tonelada ng rare earths. Napakalaking yaman ang nasa aming mga kamay. Ngunit wala kaming paraan para kunin ito. Sa huli, mapupunta lang sa Amerika. Sa sandaling naisip ko iyon, nagalit ako. Isang teritoryo na naging pag-aari ng Denmark sa loob ng 200 taon, ibibigay lang dahil sa pagbabanta. Ito ay pambansang kahihiyan. Ngunit wala kaming alternatibo. Ang Europa ay kulang sa teknolohiya at will. Ang Rusya ay nasa ilalim ng parusa. Ang Sina ay mas mapanganib. Wala na ba talagang paraan? Noon may kumatok sa pinto. Direktor, isang batang researcher ang pumasok. Si Emil Christensen, isang bagong empleyado na kinuha ngayong taon. Ano iyon, Christensen? Mayroon po akong ipapareport. May dala siyang makapal na report sa kamay. Analysis ng kasalukuyang sitwasyon ng Arctic Resource Development Technology. Ako mismo ang nag-imbestiga. Wala akong oras para tingnan niyan ngayon. Sabi ko, naiinis. Ngunit hindi sumuko si Christensen. Direktor, kailangan niyo pong makita ito. Wala ring teknolohiya ang Amerika. Ano? Tumigil ako. Hindi rin makagawa ang Amerika ng LNG icebreaker. Wala silang kapasidad na makagawa kahit isang barko sa loob ng 1 taon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa mundo.
Iba ang shipbuilding. Sabi niya, ang shipbuilding industry ng Amerika ay halos collapse na. Gumagawa sila ng warships. Ngunit wala silang teknolohiya para sa commercial special ships, lalo na ang mga icebreakers. Kinuha ko ang report na iniabot ni Christensen. Nanginginig ang kamay ko habang binubuklat ang mga pahina. Kaya kahit makuha ng Amerika ang Greenland, hindi nila ito kayang i-develop. Hindi nila kayang mag-isa. Kailangan nilang umasa sa iba. Kanino? Ibinuklat ni Christensen ang isang pahina ng report. May isang pangalan na nakasulat doon na hindi ko inaasahan. Pilipinas. Pilipinas? Hindi ako makapaniwala. Ang Pilipinas sa Asia? Opo, Pilipinas. Itinuro ni Christensen ang datos. Market share ng icebreaker LNG carrier, 100%. Pintin icebreakers para sa proyekto ng Yamal ng Rusya. Lahat ay gawa ng Pilipinas. Presyo, 40 bilyong yen bawat isa. Kaya nilang sirain ang yelo na may kapal na 2.5 metro habang gumagana kahit 350 degrees centi. Tumalon ang mga bilang sa aking paningin. 100% share. Paano iyon nangyari? Ito ay katotohanan. Ang Pilipinas ay unique sa larangang ito. Ang barko na hindi kayang gawin ng Amerika, Sina at Europa, tanging ang Pilipinas ang makakagawa. Hindi ako makapagsalita. Sa loob ng 32 taon, nag-aral ako ng Arctic Resources, ngunit hindi ko kailanman seryosong inisip ang Pilipinas. Ang alam ko lang ay ang mga OFW at resorts. Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Kakaalam ko lang din po. Tahimik lang kasi ang mga kumpanya sa Pilipinas, kaya hindi masyadong alam. Ibinuklat ni Christensen ang susunod na pahina at mayroon pang mas mahalaga. Ano? Nakipag-ugnayan na ang Amerika sa Pilipinas. Ano? Tumayo ako. May negosyasyon na nagaganap sa pagitan ng US at Pilipinas sa Washington. Gagamitin ang teknolohiya ng Pilipinas para sa Alaska LNG project. Nahilo ako. Nagbabanta ang Amerika na kukunin ng Greenland. Ngunit kasabay nito, nakikipag-ugnayan sila sa Pilipinas. Kaya, ibig sabihin, dahan-dahan kong inayos ang aking isip. Kahit makuha ng Amerika ang Greenland, kailangan nilang ipaubaya ang pagdevelop sa Pilipinas? Opo, tama. Kung ganoon, tayo rin tumango si Christensen. Direktor, kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas, kaya nating magdevelop kahit wala ang Amerika. Muli akong tumingin sa labas ng bintana. Ang araw ay lumulubog sa likod ng Copenhagen. Sa gitna ng pagdilim, nakaramdam ako ng kakaibang liwanag sa isang sulok ng aking puso. Pilipinas. Bulong ko. Kailangan kong alamin ang higit pa tungkol sa bansang iyon. Hindi ko alam noon. Ang maliit na pagtuklas na ito ay babago sa lahat. Isang katotohanan na hindi alam ng Amerika o Europa. Ang tunay na susi sa Arctic ay hawak ng isang bansa sa kabilang panig ng mundo, hindi ng mga dambuhalang bansa. Mula sa kabilang panig ng mundo, ang sospek sa teknolohiya. Noong gabing iyon, binasa ko ang report na ibinigay ni Christensen mula sa simula hanggang sa huli. Pilipinas. Pilipinas. Sa totoo lang, bilang isang Arctic expert, hindi ko kailanman seryosong inisip ang bansang ito. Ngunit habang binabasa ko ang report, ang aking karaniwang kaalaman ay tuluyang bumagsak. 100% market share ng LNG icebreaker carrier. 3 beses ko itong binasa. 100%? Posible ba ang ganoong bilang? Ang Pilipinas lang ang bansa sa kasalukuyan na makakagawa ng icebreaking LNG vessels, mariing sinabi ng report. Ang 15 icebreakers na ginamit sa Yamal project ng Rusya ay lahat ginawa sa shipyards ng Pilipinas. Alam ko ang Yamal project, ang pinakamalaking polar research development project sa mundo. Ang pagdevelop ng natural gas sa Yamal Peninsula ng Russia Arctic. Ngunit ngayon ko lang nalaman na ang pangunahing teknolohiya ay nagmula sa Pilipinas. Agad kong binuksan ang computer at naghanap ng karagdagang impormasyon. Yamal project, icebreakers, Philippine shipyard. Umaapaw ang mga resulta, mga balita, academic papers, industry reports. Habang binabasa ko, mas lalo akong nagulat. Yamal project, Philippine shipyards. Lahat ang nakuha sa kontrata. Ang kauna-unahang world-class icebreaker gawa sa Pilipinas. Ang barko na hindi kayang gawin ng Rusya, tanging ang Pilipinas ang may kakayahan. Sigurado ba ito? Tinawag ko si Christensen. Opo, Direktor.
Maraming beses ko po itong binerepika. Ang Pilipinas ba talaga ay may 100% share? Sa icebreakers lang, opo. Kung isasama ang pangkalahatang gas carriers, umaabot sa 70% ang Pilipinas. 70%? Nagulat na naman ako. Paano iyon nangyari? Hindi naman Arctic country ang Pilipinas. Iyan ang irony, sabi ni Christensen. Ang bansang pinakamalayo sa Arctic ang nagmumonopolyo ng teknolohiya ng Arctic. Umupo ako ng malalim sa upuan at nag-isip. 32 taon ang aking karera. Akala ko, ang sentro ng Arctic development ay ang Rusya, Canada, Norway, at Amerika ang mga bansang coastal ng Arctic. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang bansang pinakamalayo sa Arctic ang may hawak ng pangunahing teknolohiya. Kailangan ko ng mas detalyadong impormasyon. Nagdesisyon ako. Kailangan kong imbestigahan ng lubusan ng shipbuilding industry ng Pilipinas. Maghahanda po ba ako ng karagdagang data? Hindi. Gusto kong kumpirmahin ng direkta. Kinuha ko ang telepono. Si Dr. Hans Wahlberg ng Norwegian Marine Research Institute. Isang expert sa ship engineering na may 40 taon ng karanasan. Dr. Wahlberg, matagal na tayong hindi nagkakausap. Director Hanson, anong kailangan mo? Gusto kong magtanong tungkol sa shipbuilding industry ng Pilipinas. Tungkol sa icebreakers. Narinig ko ang tawa sa kabilang linya. Iyan ba? Sa wakas, interesado na rin kayo. Sa wakas? Sa totoo lang, noong una, hindi rin ako makapaniwala na ang Pilipinas ang nagmumonopolya ng teknolohiyang iyan. Ngunit totoo iyan. 100% totoo. Naging seryoso ang boses ni Dr. Wahlberg. Director Hanson, bumisita ako mismo sa isang shipyard sa Cebu, Pilipinas noong nakaraang taon. Mismo? Opo. Doon nila ginagawa ang mga icebreakers para sa Yamal Project. Kumusta? Isang sandali ng katahimikan. Sa totoo lang, nakakabigla. Sa anong aspeto? Dahan-dahan siyang nagpatuloy. Una, ang laki nito ay overwhelming. Ang isang dock ay may sukat na 10 football fields. Doon, gumagawa sila ng ilang icebreakers ng sabay-sabay. Sabay-sabay? Opo, ang mga shipyards sa Europa ay aabuti ng 3,004 na taon para makagawa ng isang barko. Ngunit ang Pilipinas ay makakagawa ng 6 sa parehong panahon. Kumuha ako ng notes habang nakikinig. Kumusta ang technical na kakayahan? Iyan ang talagang nakakatakot. Bumaba ang boses ni Dr. Wahlberg. Alam mo ba kung gaano kahirap ang teknolohiya ng LNG icebreaker? Kailangan nilang sirain ng yelo habang naglalayag. Hindi lang iyan. Paliwanag ni Dr. Wahlberg, ang liquefied natural gas ay kailangang imbak sa 160 degree cent. Ngunit ang icebreaker ay sumisira sa makapal na yelo habang sumusulong. Napakalaki ng impact. Opo, kailangang kayanin ng cryogenic tanks sa 160 degrees Celsius ang impact ng yelo ng sabay-sabay. Ito ay ganap na ibang teknolohiya. Ang cryogenic ay lumiliit, ang impact ay nanginginig. Napakahirap na lutasin ang dalawang ito ng sabay-sabay. Tumango ako, kaya pala hindi ito kayang gawin ng ibang mga bansa. Tama, sinubukan ng Amerika, ngunit sumuko. Ganoon din ng China, ngunit nagawa ito ng Pilipinas. Paano? Iyon ang mystery, sabi ni Dr. Wahlberg. Ang shipbuilding ng Pilipinas ay nagsimula ng seryoso noong 1970s. Sa loob lamang ng 15 taon, narating nila ang tuktok ng mundo. Sa pinakamahirap na larangan pa. Nawalan ako ng salita, 15 taon. Ang Denmark ay may kasaysayan ng shipbuilding na higit sa 200 taon. Ngunit wala na kaming ni isang disenteng shipyard ngayon. Ngunit sinakop ng Pilipinas ang mundo sa loob ng 50 taon. Kung ganoon, nagtanong ako ng maingat. Posible bang makipagtulungan sa mga shipyards ng Pilipinas? Posible. Ngunit, kailangan mong pumila. Pumila? Dahil ang buong mundo ay nag-aagawan para sa kanila? Amerika, Australia, Qatar, Saudi Arabia ang order backlog ng mga shipyard ng Pilipinas ay lumagpas na sa 4 na taon. 4 na taon? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang krisis. Sabi niya, nakikipag-ugnayan na ang Amerika. Kung mahuli kami. Salamat Dr. Wahlberg. Malaking tulong ito. Ibinaba ko ang telepono at agad na kumilos. Tinawag ko si Assistant Rasmussen at humingi ng emergency meeting. Director Hanson, anong nangyayari? Masamang balita na naman ba?
Hindi. Sa pagkakataong ito, baka maganda. Sa silid pulungan, inihayag ko ang aking mga natuklasan sa loob ng nakaraang 2 araw. Philippine Icebreaker Technology, 100% market share, Yamal Project exclusive contract. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga nakikinig. Sandali lang. Itinaas ni Assistant Rasmussen ang kamay niya. Mayroon ng Pilipinas na ganoong teknolohiya. Bakit hindi natin alam? Hindi ko rin alam. Inamin ko ng tapat. Ngunit ito ay totoo. Kinumpirma ko sa maraming sources. Kaya, ibig sabihin, wala ring teknolohiya ang Amerika? Opo. Hindi kayang gumawa ng icebreaker ng mga shipyard ng Amerika. Nagulo ang silid pulungan. Kaya, in short, nag-ayos ng salita ang batang ehekutibo. Kahit makuha ng Amerika ang Greenland, kailangan pa rin nilang ipaubaya ang development sa mga barko ng Pilipinas? Tama. Kaya, kung makikipagtulungan din tayo sa Pilipinas, kaya nating mag-develop kahit wala ang Amerika? Sa teorya, opo. Nagsimulang magbago ang kapaligiran sa silid. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng glimmer ng pag-asa. Ngunit kailangan nating kumpirmahin, maingat kung idinagdag, kung talagang willing ang Pilipinas na makipagtulungan sa atin at kung talagang applicable ang teknolohiyang iyon sa Greenland. Paano natin ito kukumpirmahin? Wala tayong ibang magagawa kundi puntahan ng direkta. Nagdesisyon ako. Sa Pilipinas, ang pagtuklas sa kapangyarihan ng Pilipinas. Makalipas ang 2 linggo, dumating ako sa Mactangan Cebu International Airport, Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na tumapak ako sa lupain ng Asya. Ang una kong impresyon paglabas ng airport ay mabilis. Mabilis ang paglakad ng mga tao. Mabilis ang escalator. Mabilis ang tren. Lahat ay patuloy na gumagalaw. Ganap na kabaligtaran ng nakaka-relax na kapaligiran ng Copenhagen. Ito ba ang enerhiya na gumawa sa Pilipinas? Sabi ko sa sarili. Kinaumagahan, nagtungo ako sa Subic Bay, ang lugar kung saan matatagpuan ang shipyard. Nagtren ako. Sa loob ng tren, maraming tao ang nagtatrabaho. Nagbubukas ng laptop at nagmi-meeting, tumatawag sa telepono. Tunay ngang masipag na bansa. Nang dumating ako sa Subic, nagulat na naman ako. Isang malaking structure ang nakalutang sa dagat. Cranes, docks, mga barkong ginagawa. Ang laki nito ay beyond imagination. Naghihintay sa akin ang guide sa pangunahing gate ng shipyard. Si Ricardo Diaz, Director ng Deep Sea Vessel Division. Director Hanson, maligayang pagdating. Maraming salamat sa inyong pagdating mula sa malayo. Magaling siyang mag-Ingles. Magsimula na ba tayo sa shipyard tour? Opo, pakiusap. Sumakay kami sa bus at pumasok sa shipyard. Hindi ko maisara ang bibig ko. Ito ba talaga ang shipyard? Opo. Sagot ni Director Diaz, nakangiti. Ang isang dock dito ay may haba ng 640 metro. 640 metro? Opo. Ito ay ang haba ng 2 Eiffel Tower na inilatag ng pahiga. Tumingin ako sa labas ng bintana. Parang walang katapusan. May mga malalaking steel structures na nakatayo at libu-libong manggagawa ang nagtatrabaho, nagpapalabas ng apoy mula sa welding. Ilan ang kasalukuyang ginagawa ninyong barko? Nang sabay-sabay. 12 na barko sa shipyard na ito lang. 12 nang sabay-sabay? Opo. Up gas carriers, 4 container ships, at 3 icebreakers. Ang icebreaker ang pinuntahan ko. Maari ba akong makita ng icebreaker? Oo naman. Tara na. Lumipat ang bus sa gilid ng dock. At doon, nakita ko ang pinakamalaking pagkabigla sa buhay ko. Ito ba ang icebreaker? Isang barkong parang halimaw ang nakatayo sa harap ko. Ang haba ay 299 metro. Ang lapad at taas ay katumbas ng 15 palapag na gusali. Ang bow nito ay lalo na nakamamangha. Hindi ito matulis tulad ng karaniwang barko, ngunit bilog at makapal. Para itong isang tank na may steel armor. Ang disenyo ng bow na iyan ang pangunahing teknolohiya. Paliwanag ni Director Diaz. Ang karaniwang barko ay naghihiwa sa tubig. Ngunit ang icebreaker ay umaakyat sa ibabaw ng yelo at sinisira ito sa bigat nito. Gaano kakapal na yelo ang kayang sirain? 2.5 metro. 2.5 metro? Opa. At tuloy-tuloy itong sumusulong habang sinisira ang yelo. Tumingala ako sa malaking barko. Naiisip ko ang imahe nito na naglalayag sa makapal na yelo ng Arctic. Ang engine output ay 45 megawatts. 45 megawatts?
Opo, ang output na kayang supply ng kuryente sa isang maliit na lungsod. Nagpatuloy ako sa pagtanong habang nagtatala. Hanggang anong temperature ang kayang tiisin? Kayang gumana ng normal hanggang 52 degrees. 52 degrees. Iyon ang temperature sa pinakalamig na taglamig sa Greenland. At ito ang pinakamahalaga. Itinuro ni Director Diaz ang gitnang bahagi ng barko. Dito ipapasok ang tangke. Capacity na 174,000 cubic meters. Ang temperature ng tangke ay 162 degrees Celsius. Nag-isip ako sandali. Ang labas ng barko ay 50 degrees Celsius. Ang loob ng tangke ay may 160 degrees Celsius. Mayroon itong temperature difference na higit sa 100 graus. Bukod pa riyan, kailangan pa nitong kayanin ang impact ng yelo. Paano nyo iyan nagagawa? Membrane technology. Paliwanag ni Director Diaz. Ultra-thin membrane structure na gawa sa espesyal na alloy. Hindi ito lumiliit kahit sa ultra-low temperature at kayang tiisin ang impact. Kami lang ang tanging bansa sa mundo na nagbigay daan sa teknolohiyang ito. Tanging Pilipinas? Opo, sinubukan ng Amerika, China at Europa, ngunit nabigo sila. Nawalan ako ng salita. Naalala ko ang sinabi ni Dr. Wahlberg ng Norway. Ang Pilipinas ang nagmomonopolya ng teknolohiyang iyan. Hindi ito kayabangan. Magpahinga muna tayo at mag-usap. Iminungkahi ni Director Diaz. Tumango ako. Lumipat kami sa silid pulungan sa shipyard. Sa bintana, nakita ko ang malaking dock. Direktor, sabi ni Director Diaz habang nag-aabot ng kape. Kung tutuusin, bakit biglang nagkaroon ng interes ang Denmark sa amin? Nagkatubili ako, ngunit walang dahilan para magtago. Para sa Greenland. Greenland? Opo, tulad ng alam mo, pinipilit kami ng Amerika. Kailangan namin ng alternatibo. Naging matalas ang tingin ni Director Diaz. Tungkol sa resource development ng Greenland, hindi ba? Tama, 38.6 milyong tonelada ng rare earths, ngunit mahirap itong i-develop dahil sa polar environment, kaya kailangan namin ng teknolohiya ng Pilipinas. Opo, sa totoo lang, tama iyan. Ngumiti si Director Diaz. Sa totoo lang, inaasahan ko na. Inaasahan? Nakikita rin namin ang balita tungkol sa Greenland. Nang tumawag kayo, naisip ko, dumating na rin sa wakas. Sa wakas? Una, nakipag-ugnayan ng Amerika, sabi niya. Ano? 3 buwan na ang nakalipas. Nag-alok sila ng kooperasyon para sa Alaska Project. Nanlamig ako. Naunahan kami ng Amerika? Opo. Pagkatapos, 2 buwan na ang nakalipas, dumating ang Australia. At 1 buwan na ang nakalipas, dumating ang Qatar. Dahil nabuksan ang Northern Route dahil sa climate change. Ang buong mundo ay nagkaroon ng interes sa icebreakers. Nag-alala ako. Pakiramdam ko, nahuli na kami. Kaya, may kontrata na ba kayo sa Amerika? Hindi pa. Nagni-negotiate pa. Hindi namin gusto ang kondisyon ng Amerika. Anong kondisyon? Nagkatubili si Director Diaz. Gusto ng Amerika ng technology transfer. Hindi lang sila bibili ng barko, kundi pati na rin ng teknolohiya. Natural, hindi nyo iyan ibibigay. Opo. Hindi namin ibibigay ng libre ang teknolohiya na pinaghirapan namin sa loob ng 30 taon. Nagkaroon ako ng pag-asa. Kaya, ibig sabihin, may posibilidad pa rin ng kooperasyon sa Denmark? May posibilidad? Sagot ni Director Diaz. Ngunit may kondisyon. Ano? Partnership ang kailangan? Hindi lang basta-basta nabibili kayo ng barko, kundi isang pangmatagalang kooperasyon. Maaari mo ba itong ipaliwanag ng detalyado? Ang Pilipinas ay magkakaroon ng stake sa resource development ng Greenland. Kami ang magbibigay ng teknolohiya at mga barko. At kapalit nito, sisiguraduhin namin ang bahagi ng rare earths. Nag-isip ako, hindi lang ito isang transaksyon. Ito ay isang estratehikong alyansa. Hindi ko ito kayang desisyonan ng mag-isa. Alam ko, pakiusap, makipag-ugnayan kayo sa inyong headquarters at magbigay ng sagot. Sabi ni Director Diaz habang tumatayo. Ngunit tandaan ninyo ang isang bagay. Ang Amerika at Sina ay nag-aagawan para sa amin. Wala tayong maraming oras. Ang tagumpay ng teknolohiya at tiwala. Pagbalik ko mula sa Pilipinas, agad akong nag-report kay Assistant Rasmussen. Kasama na rin sa meeting ang Minister of Energy. Ano ang impresyon ninyo sa inyong direktang pagbisita? Tanong ng Minister. Kung tutuusin. Opo, nakakabigla.
Ipinakita ko sa screen ang mga larawan na kinuha ko sa Pilipinas. 640 man dock, 299 icebreaker, ang eksena ng libu-libong tao na nagtatrabaho ng sabay-sabay. Hindi lang yan isang shipyard. Ito ay isang malaking industrial ecosystem. Level ba iyan na maaari nating abutin? Imposible. Mariin kong sabi. Haabutin ng hindi bababa sa 30 taon. At iyan ay kung magsisimula tayo ngayon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid pulungan. Kaya ano ang mga opsyon? Tanong ng minister. 2, inilipat ko ang slide. Una, sumuko sa Amerika. Ibigay ang Greenland. At hayaan silang mag-develop. Nang sila lang, hindi iyan pwede. Ikalawa, makipagtulungan sa Pilipinas. Gamitin ang kanilang teknolohiya at tayo ang direktang magde-develop. Ano ang gusto ng Pilipinas? Partnership. Sabi ko. Humihingi sila ng bahagi ng rare earths. Nag-isip sandali ang minister. Ano ang magiging reaksyon ng Amerika kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas? Iyan ang interesante. Ngumiti ako. Kailangan din ng Amerika ang Pilipinas. Paano? Bumagsak ang shipbuilding industry ng Amerika. Wala silang kapasidad na gumawa ng icebreakers. Ipinakita ko ang isang bagong data sa screen. Kapasidad ng Philippine Commercial Shipyard. Higit sa 100 malalaking barko taon-taon. Kapasidad ng American Commercial Shipyard. Mas mababa sa 1 malaking barko taon-taon. Nagulo ang silid pulungan. 100 laban sa 1? Opo, kaya nga nakikipag-ugnayan din ng Amerika sa Pilipinas. Ipinunto ko ang katotohanan. Kahit makuha ng Amerika ang Greenland, kailangan pa rin nilang ipaubaya ang development sa Pilipinas. Dahil wala silang teknolohiya. Kaya, in short, nag-ayos ng salita si Assistant Rasmussen. Kahit sino ang kumuha sa Greenland, kailangan nila ang Pilipinas. Eksakto. Kaya, hindi ba ang Pilipinas ang tunay na nagwagi? Baari ring ganoon ang tingnan. Habang nag-aaway ang Amerika at tayo, hinahawakan ng Pilipinas ang pareho sa pamamagitan ng teknolohiya. Isang kakaibang kapaligiran ang bumalot sa silid pulungan. Pero alam niyo ba to? Nagpatuloy ako. Mukhang hindi pa alam ng lubusan ng Amerika ang katotohanan ito. Anong ibig mong sabihin? Habang pinipilit ng administrasyon ni Trump ang Greenland, wala silang kahit isang beses na konkret na paliwanag kung paano nila ito ide-develop. Tama, wala. Bakit? Dahil iniisip nilang kaya nila sa sarili nilang teknolohiya. Ngunit hindi. Imposible para sa Amerika na i-develop ang Greenland ng mag-isa. Nagbigay ako ng konklusyon. Kahit makuha ng Amerika ang Greenland, magiging pabigat lang iyon. Wala silang teknolohiya para mag-develop. Sa huli, kailangan pa rin nilang magmakaawa sa Pilipinas. Kaya ano ang pinagkaiba sa atin? Uminog ang mata ng minister. Kaya, kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas ng mas maaga, mawawala ang dahilan ng Amerika. Ang argumento na dapat naming gawin dahil hindi kayang mag-develop ng Denmark ay hindi na magiging valid. Ganap na nagbago ang kapaligiran sa silid pulungan. Ang dating desperado na kapaligiran ay naging pag-asa. Kailangan nating simulan ng opisyal na negosasyon sa panig ng Pilipinas, sabi ng minister. Direktor Hanson, maaari ba naming ipaubaya sa inyo ang paunang negosasyon? Opo, sagot ko. Ngunit may isa akong babala. Wala tayong oras. Ang Amerika, Australia, Qatar lahat ay nakapila sa Pilipinas. Kung mahuli tayo, mawawala ang pagkakataon. Naiintindihan ko. Itutuloy natin ito bilang pinakamataas na prioridad. Natapos ang meeting at bumalik ako sa opisina. Sa labas ng bintana, nakita ko ang Copenhagen Harbor, ang tanawin na iyon. Na nakita ko ng walang pag-asa 2 linggo na ang nakalipas ay iba na ngayon, Pilipinas. Bulong ko, ang bansang pinakamalayo sa Arctic. Ngunit may hawak ng susi sa Arctic, isang tunay na irony. Noong sandaling iyon, tumunog ang telepono. Si Minister Nielsen ng Greenland. Director Hanson, galing daw kayo sa Pilipinas? Opo, kagabi lang ako nakabalik. Kumusta? Kailangan niyo itong makita ng personal minister. Hindi ko ito may papaliwanag sa salita. Ganoon ba? Ang boses ni Minister Nielsen ay may pagtataka. Sa totoo lang, may nakita rin akong balita tungkol sa shipbuilding industry ng Pilipinas. Anong balita? Isang article sa Philippine media. Nakakabigla ang headline. Pilipinas, ginapi ang mundo sa shipbuilding. May monopolyo. May ganoong article?
Tumango ako. Lalo na sa mga high-value ships tulad ng gas carriers at icebreakers, unique daw ang Pilipinas. Opo, ang teknolohiya ng Pilipinas ay tunay. Minister, kailangan nating simulan ang negosasyon sa Pilipinas. Ganoon din ang tingin ko, sabi ni Minister Nielsen. Nagpakita rin ng interes ang Greenland Council. Ang reaksyon ay hindi masama kung ang kasosyo ay hindi Amerika o Tsina, kundi isang ikatlong kasosyo. Ano ang reaksyon ng Amerika? Mukhang hindi pa nila alam. Hindi nila alam na nakipag-ugnayan tayo sa Pilipinas. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Bago nila malaman, sang-ayon ako. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Lumulubog ang araw. Ang pulang sunset ay nagpinta sa harbor. Isang katotohanan na hindi alam ng Amerika o Europa. Bulong ko sa sarili. Ang tunay na susi sa Arctic ay hawak ng Pilipinas, hindi na mga dambuhalang bansa. Ang pagtatag ng alyansa, mabilis na umusad ang negosasyon. Ang panig ng Pilipinas ay mas active kaysa inaasahan. Interesado rin kami sa Greenland Project, sabi ni Takahashi, isang deputy director mula sa Philippine Department of Trade and Industry na lumipad mula sa Maynila. Ang pagsisiguro ng rare earths ay isang crucial project para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa silid pulungan ng Copenhagen Energy Agency, nakaharap ang mga working level officials ng dalawang bansa. Ano ang mga kondisyon na gusto ng Pilipinas? Tanong ni Assistant Rasmussen. Itinaas ni Takahashi ang 3 daliri. 3 ang pangunahing kondisyon. Una, bahagi ng kita mula sa rare earths development ng Greenland. Ikalawa, paglahok sa pagtatayo ng logistics hub para sa Northern Route. Ikatlo, isang pangmatagalang estratehikong partnership. Hindi ba kayo humihingi ng technology transfer? Walang technology transfer. Sa halip, kami ang mangunguna sa pagtatayo at pagpapatakbo ng mga barko. Makatuwiran ng mga kondisyon. Hindi sila humingi ng lahat tulad ng Amerika. Magkano ang gusto ninyong stake? 15%. 15%. Nagulat ako ng kaunti dahil mas mababa kaysa inaasahan. Bakit ganoon kababa? Hindi kami sakim. Ngumiti si Takahashi. Sapat na ang 15% para matugunan ang pangangailangan ng Pilipinas. Ang natitirang 85% ay sa Denmark at Greenland. Alam ba ninyo kung ano ang hiningi ng Amerika? Narinig ko. 51% stake at ang buong operating right, hindi ba? Iba kami. Partnership, hindi dominasyon. Tiningnan ko si Takahashi. Seryoso ang mga mata niya. Maaari ba akong magtanong ng isa? Oo naman. Bakit Greenland? Marami namang ibang lugar, tulad ng Australia, Canada, Africa. Nag-isip sandali si Takahashi. Kung tutuusin, sabi niya, dahil sa China. China? Ang Pilipinas ay umaasa ng malaki sa China para sa rare earths. Ito ay parang isinuko na namin ang aming leeg. Tumango ako. Pareho lang ang sitwasyon ng Amerika, hindi ba? Opo, kaya kailangan namin ng alternatibo. Ang Greenland ay maaaring maging alternatibong iyon. Ngunit kung makikipagtulungan kami sa inyo, hindi ba kayo makikipagkumpetensya sa Amerika? Hindi naman ganoon. Seryosong sabi ni Takahashi. Nakikipagtulungan din kami sa Amerika, sa Alaska Project. Kaya, two timing? Hindi two timing, kundi multi-party cooperation. Paliwanag ni Takahashi. Ang Pilipinas ay magbibigay ng teknolohiya. Ang Denmark ay magbibigay ng Greenland. At ang Amerika ay magbibigay ng market at kapital. Ito ay isang istruktura kung saan lahat ay makikinabang. Nag-isip ako. Ito ay isang senaryo na hindi ko naisip. Hindi Amerika laban sa Denmark, kundi multi-party cooperation sa Pilipinas bilang axis. Ngunit tatanggapin ba yan ng Amerika? Kailangan nilang tanggapin, mariing sabi ni Takahashi. Walang teknolohiya ang Amerika. Wala sila magagawa sa Greenland at Alaska kung wala kami. Alam kong tama ang sinabi niya. Ang kahinaan ng Amerika. Isang dambuhalang bansa, ngunit walang kapangyarihan sa shipbuilding. Naiintindihan ko. Magre-report ako sa headquarters at magbibigay ng sagot. Pagkatapos ng meeting, tumawag ako kay Minister Nielsen. Minister, narinig niyo na ang kondisyon ng Pilipinas, hindi ba? Opo. 15% stake. Walang technology transfer. Shipbuilding lang. Ano ang tingin ninyo? Kung tutuusin? Napabuntong hininga si Minister Nielsen. Hindi ba napakaganda ng kondisyon? 51% ang hiningi ng Amerika, ngunit 15% lang ang hiningi ng Pilipinas. Ako rin ay nagduda noong una. Baka may nakatagong intensyon.
Ngunit, sapat na daw talaga sa Pilipinas ang 15% rare earths. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay may populasyon na 120 milyon. Mas kaunti ang kailangan nila kaysa Amerika. Napabuntong hininga si Minister Nielsen. Swerte ba tayo? Hindi lang swerte. Ngumiti ako. Mukhang huli na nating natagpuan ang tamang sagot. Noong gabing iyon, may lumabas na article sa balita. US State Department, dagdag na panggigipit sa Denmark. Mag-negotiate para sa Greenland. Muling kumilos ang administrasyon ni Trump. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot dahil mayroon na kaming alternatibo. Kinabukasan, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Si Director Peter ng Norway. Director Hanson, nakikipagnegosasyon daw kayo sa Pilipinas? Paano ninyo nalaman? Mabilis kumalat ang balita. Tumawa si Director Peter. Sa totoo lang, may dahilan kung bakit ako tumawag. Ano? Isama niyo rin ang Norway? Ano? Nagulat ako. Pati ang Norway? Gusto rin namin ng Arctic development. Kailangan namin ng teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit ang Norway ay Arctic country, hindi ba? Wala ba kayong sarili ninyong teknolohiya? Ayaw kong aminin, ngunit hindi rin kami makagawa ng icebreaker. Sabi ni Director Peter, mapait. Ang Pilipinas lang ang may kakayahan. Sandali ako natigilan. Norway. Isang bansang may pinakamataas na pamumuhay sa mundo dahil sa langis. Kahit ang bansang iyon ay nangangailangan ng teknolohiya ng Pilipinas. Director Peter, maaari ba akong magtanong ng isa? Oo naman. Inaamin ba ng Norway ang Pilipinas? Narinig ko ang tawa sa kabilang linya. Ano ang magbabago kung hindi namin aaminin? Ito ang katotohanan. Idinagdag ni Director Peter. Director Hanson, nagbabago ang mundo. Dati, ang Arctic development ay awayan ng Rusya, Canada, Amerika, mga bansang coastal ng Arctic. Ngunit iba na ngayon. Ang bansang may hawak ng teknolohiya ang tunay na nagwagi at ang teknolohiyang iyan ay nasa Pilipinas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag ang kalangitan ng Copenhagen. Ang kalangitan na madilim lang 2 linggo na ang nakalipas ay maliwanag na ngayon. Direktor, pag-uusapan ko ang paglahok ng Norway sa panig ng Pilipinas. Salamat. Hihintayin ko ang magandang balita. Ibinaba ko ang telepono at tumawa ng mag-isa. Habang nagbabanta ang Amerika, nag-aalala ang Denmark at nagkakagulo ang Europa. May isang bansa na tahimik na nagtatayo ng teknolohiya. At ngayon, sinisimulan na ng mundo na tawagin ang pangalan ng bansang iyon. Pilipinas! Ang bansang pinakamalayo sa Arctic ay magiging pangunahing bida ng Arctic, ang Greenland. Ang pagpili ng tiwala, 3 linggo mula na magsimula ang negosasyon. Ako ay nasa Prime Minister's residence sa Copenhagen. Ngayon ang araw ng desisyon. Ang punong ministro Mette Frederiksen, Minister of Energy, Minister of Foreign Affairs, at ang delegation ng Greenland Autonomous Government, lahat ng pangunahing tao ng Denmark ay nagtipon. Director Hanson, tawag sa akin ng punong ministro. Pakiusap, ibigay ang huling report. Tumayo ako. Mabigat ang pakiramdam ng mga dokumento sa kamay ko. Ngunit magaan ang puso ko. Mayroon akong kasiguruhan. Ire-report ko ang resulta ng negosasyon sa panig ng Pilipinas. Inilipat ko ang slide sa screen. Ang mga kondisyon na inihain ng Pilipinas. Una, 15% stake sa rare earths development. Hindi ba't mababa ang 15%? Tanong ng Minister of Foreign Affairs. Opo, hindi ito umaabot sa 1,003 ng 51% na hiningi ng Amerika. Bakit sila humingi ng ganoon kababa? Dahil ang Pilipinas ay gusto ng partnership, hindi dominasyon. Sabi ko, nagpatuloy ako sa susunod na slide. Ikalawa, paglahok sa pagtatayo ng logistics hub para sa Northern Route. 3, pangmatagalang estratehikong partnership, walang hininging technology transfer. Sa halip, ang Pilipinas ang mangunguna sa pagtatayo at pagpapatakbo ng mga barko. Nagulo ang silid-pulungan. Hindi ba't napakagandang kondisyon? Tanong ng punong ministro. Nagduda rin ako noong una. Tapat kong sinabi. Ngunit nakita ko mismo ang Pilipinas at naunawaan ko. Paano? Ang Pilipinas ay isang bansang kulang sa resources, kaya ibinibigay nila ang kanilang buhay sa teknolohiya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Para sa kanila, ang 15% rare earths ay isang survival issue. Ito ang exit para makatakas sa dependency sa China. Kapag nasiguro na nila iyan, wala na silang interes sa natitira. Hindi sila sakim, hindi sa sakim.
Nag-isip ako sandali. Makatuwiran ang tawag dito? Siguro? Sisiguraduhin lang nila ang kanilang bahagi at hindi na sila magiging greedy. Tumango ang punong ministro. Kabaligtaran ng Amerika, hindi ba? Tama. Ipinunto ko ang katotohanan. Gusto ng Amerika ng lahat. Resource, teknolohiya, operating right, dominasyon, gusto nilang kunin ng lahat. Ngunit ang Pilipinas ay kumukuha lang ng kailangan nila at iniiwan ang natitira sa atin. Tumahimik ang silid pulungan. Lahat sila ay nag-iisip. Mayroon pang mas mahalaga. Nagpatuloy ako. Kahit makuha ng Amerika ang Greenland, kailangan pa rin nilang ipaubaya ang development sa Pilipinas. Bakit? Dahil wala silang teknolohiya. Wala silang kapasidad na gumawa ng icebreakers. Ipinakita ko ang datos sa screen. Kapasidad ng American Commercial Shipyard. Mas mababa sa 1 barko taon-taon. Kapasidad ng Philippine Commercial Shipyard. Higit sa 100 barko taon-taon. Ang mga bilang ang nagpaliwanag sa lahat. Kaya, kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas ng mas maaga, mawawala ang dahilan ng Amerika. Ang argumento na dapat naming gawin dahil walang development capability ang Denmark ay babagsak. Uminog ang mata ng punong ministro. Ang Pilipinas ang magiging kalasag natin. Eksakto. Tumango ako. Ang teknolohikal na kapangyarihan ng Pilipinas ang magpoprotekta sa atin mula sa panggigipit ng Amerika. Isang sandali ng katahimikan. Noong sandaling iyon, itinaas ni Minister Nielsen ng Greenland ang kamay niya. Maaari ba akong magsalita ng isa? Oo naman. Tumayo si Minister Nielsen. Ako ay taga Greenland. Nandito ako para kumatawan sa 56,000 residente. Nanginginig ang boses niya. Kung tutuusin, wala kaming pinagkakatiwalaan. Anong ibig mong sabihin? Gusto ng Amerika na kunin ang aming resources, pinabayaan kami ng Denmark sa loob ng 200 taon at mas mukhang mapanganib ang China. Namula ang mata ni Minister Nielsen. Ang mga residente ng Greenland ay laging kailangang titingnan ang mukha ng mga dambuhalang bansa. Amin ang lupa, ngunit hindi namin ito kayang kontrolin. Tumahimik ang silid pulungan, ngunit iba ang Pilipinas. Tumaas ang boses ni Minister Nielsen. Hindi nila kami sinubukan na dominahin. Tinrato nila kami bilang kasosyo. Humingi lang sila ng 15%. Sinabi nilang 85% ay sa amin. Tiningnan niya ang punong ministro. Gusto kong piliin ang Pilipinas. Bakit? Dahil sila ay makatuwiran. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa silid pulungan. Ang maagaw ng isang dambuhalang bansa ay hindi makatuwiran. Ngunit ang manalo kasama ang isang kasosyo na may teknolohiya ay makatuwiran. Nagpatuloy si Minister Nielsen. Ang Pilipinas ay isang bansang walang resources. Ngunit ngayon, mayroon silang pinakamahusay na teknolohiya sa mundo. Bakit mahalaga iyan? Dahil ito ay nagbibigay ng pag-asa. Tumigas ang boses ni Minister Nielsen. Ipinakita ng Pilipinas na kayari ng Greenland na maging ganoon. Muling tumahimik ang silid pulungan. Dahan-dahang nagsalita ang punong ministro. Ano ang opinyon ng iba? Ako rin ay pabor sa Pilipinas, sabi ng Minister of Energy. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian mula sa practical standpoint. Tumango rin ang Minister of Foreign Affairs. Ako ang mamamahala sa relasyon sa Amerika. Kaya kong kumbinsihin sila na ang kooperasyon sa Pilipinas ay hindi pagbubukod sa kanila. Tumingin sa akin ang punong ministro. Director Hanson, ano ang nasa isip mo? Nag-isip ako sandali. Sa loob ng 30 taon ng aking karera, nagawa ko na ang maraming desisyon. Ngunit wala nang mas mahalaga kaysa rito. Punong ministro. Dahan-dahan kong sinabi. 3 linggo na ang nakalipas. Hindi ko alam ang tungkol sa Pilipinas. Toyota? Sony? Anime lang ang alam ko. At ngayon? Ngayon, sigurado ako. Mariin kong sinabi, ang susi sa Arctic development ay hawak ng Pilipinas, hindi ng mga dambuhalang bansa. At sila ay mapagkakatiwala ang kasosyo. Humiga ng malalim ang punong ministro. Naiintindihan ko. Tumayo siya. Itutuloy ng kaharian ng Denmark ang estratehikong partnership sa Pilipinas. Magkasama nating i-develop ang resources ng Greenland. Pumalakpak ang mga tao sa silid pulungan. Naramdaman kong uminit ang dibdib ko. Naalala ko ang desperado na sitwasyon 3 linggo na ang nakalipas. Ang pagbabanta ng Amerika. Ang kawalang interes ng Europa. Ang kawalan ng teknolohiya, lahat ay walang paraan. Ngunit iba na ngayon. Ang pangalan ng Pilipinas ang nagbago sa lahat. Ang bagong mundo. 1 buwan,
Pagkatapos ng Declaration of Cooperation, ang reaksyon ng mundo ay hindi inaasahan. Denmark-Philippine Arctic Partnership, isang bagong modelo. Mga maliit na bansa nagkakaisa, nilalagyan ng preno ang Amerika. Pilipinas, nagiging Arctic powerhouse. Naglabas ng balita ang mga media outlet at may nangyaring mas nakakagulat. Humingi ng pagsali ang Norway. Pakiusap, isama niyo rin kami. Hindi na si Director Peter, kundi ang Norwegian Minister of Energy mismo ang tumawag. Kailangan namin ng teknolohiya ng Pilipinas. Hindi rin kami makakagawa ng icebreaker. Isang Arctic country, ang Norway, ang humihingi ng teknolohiya mula sa Pilipinas sa Asia. Isang sitwasyon na hindi kailanman naisip 10 taon na ang nakalipas. Hindi lang Norway. Ang Iceland, Finland at Sweden na mga Nordic countries ay sunod-sunod na nagpakita ng interes. Gusto naming sumali sa Denmark-Philippine model, kaya itinatag ang isang Arctic Cooperation Forum. Ang Pilipinas bilang technological axis at ang mga Nordic countries ang nagbibigay ng resources at northern route. Isang ikatlong axis ang ipinanganak, hindi Amerika, Rusya o Tsina. Minsan, nakatingin ako sa labas ng bintana at nag-iisip, paano to nangyari? 3 buwan na ang nakalipas, wala kaming magawa. Kung nagbabanta ang Amerika, kailangan lang naming yumuko. Ngunit ngayon, kami ang may hawak ng initiative. Sa isang card lang, ang Pilipinas. Isang araw, nakikipagkape ako kay Emil Christensen. Christensen, kung wala ka, hindi ito magiging posible. Ako po, nagdala lang ako ng isang report. Ang report na iyan ang nagbago sa lahat. Sabi ko, nakangiti. Ang bansang Pilipinas, ikaw ang nagturo sa akin. Tumawa rin si Christensen. Ako rin, nagulat. Hindi ko alam na ganun pala kalaki ang Pilipinas. Ako rin, uminom ako ng kape. 32 taon ako nagtrabaho bilang Arctic expert. Ngunit hindi ko alam ang pangunahing punto. Anong pangunahing punto? Na ang susi sa Arctic development ay hindi ang geografiya, kundi teknolohiya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kahit nakadikit ka sa Arctic, kung wala kang teknolohiya, wala itong silbi. Sa kabilang banda, kahit nasa kabilang panig ka ng mundo, kung mayroon kang teknolohiya, maaari kang maging pangunahing bida. Tulad ng Pilipinas. Tama, tulad ng Pilipinas. Noon tumunog ang cellphone ko. Isang hindi pamilyar na numero ang lumabas sa screen. Isang international call mula sa Amerika. Hello, Director Hanson. Dito po sa US State Department. Arctic Policy Office. Tumigil ako. Anong kailangan ninyo? Tumawag po ako tungkol sa Denmark-Philippine Partnership. Matigas ang boses niya. Gusto ring sumali ng Amerika. Ano? Hindi ako makapaniwala. Gusto ng Amerika na sumali? Opo, isama niyo ang Amerika sa Greenland Development. Naalala ko ang sitwasyon 3 buwan na ang nakalipas. Ang Amerika na nagbabanta gamit ang militar. At ngayon, nag-aapela ang Amerika na isama sila. May kondisyon. Sabi ko. Anong kondisyon? 15%, hindi 51%. Parehong kondisyon sa Pilipinas. Isang katahimikan ang bumalot sa kabilang linya at walang hihingiin na technology transfer. Ang Pilipinas ang mangunguna sa pagtatayo ng barko. Tatanggapin ba ninyo? Matagal na katahimikan ang bumalot. At sa huli, dumating ang sagot. Pag-aaralan namin. Ibinaba ko ang telepono at tumawa ng matagal. Nagtanong si Christensen nang may pagtataka. Anong tawag iyon? Amerika. Amerika? Anong sinabi? Humihingi na isama sila. Nanlaki ang mata ni Christensen. Ang Amerika na nagbabanta 3 buwan na ang nakalipas? Oo, ang Amerikang iyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang Copenhagen Harbor. Ang tanawin na nakita ko na may pag-asa 3 buwan na ang nakalipas ay ganap na iba na ngayon. Sa huli, nangyari ito. Bulong ko sa sarili. Habang nag-aaway ang Amerika at Denmark, nakuha ng Pilipinas ang lahat. Hindi. Kung tutuusin, hindi nakuha ng Pilipinas ang lahat. 15% lang ang kanilang bahagi. Ngunit para makuha ang 15% na iyon, ang kailangan ay isang teknolohiya na walang sino man ang mayroon. Walang Amerika, walang Europa, walang China. Tanging ang Pilipinas lang ang mayroon. Kaya, kailangan ng lahat ang Pilipinas at tahimik na inani ng Pilipinas ang bunga. Kinuha ko muli ang telepono. Oras na para tawagan si Takahashi ng Pilipinas. Takahashi,
Magandang balita. Ano? Sumuko ang Amerika. Gusto nilang sumali sa kondisyon na 15%. Narinig ko ang tawa sa kabilang linya. Inaasahan ko na. Inaasahan? Wala namang pagpipilian ng Amerika, hindi ba? Wala silang teknolohiya. Walang emosyon ang boses ni Takahashi. Director Hanson, ngayon ang tunay na simula. Paano? Ang Greenland ang unang button. Nabuksan na ang buong Arctic. Naintindihan ko ang ibig sabihin ng mga salita niya. Ang Greenland ay simula lang. Ang Northern Route, Alaska, Northern Canada, yamal ng Rusya libu-libong trillion-scale Arctic resources ang nabubuksan. At sa lahat ng lugar na iyon, kailangan ng teknolohiya ng Pilipinas. Takahashi, nagtanong ako ng maingat, hanggang saan ang balak puntahan ng Pilipinas? Kung tutuusin, nag-isip sandali si Takahashi. Hanggang sa kailangan lang. Hindi masyadong marami, hindi masyadong kaunti. Nakakaintriga ang sagot na iyon. Hanggang sa kailangan lang. Ibig sabihin, hindi maging greedy. Maari ba akong magtanong ng isa pa? Oo naman. Bakit ganoon kahinhin ang Pilipinas? Kahit sila ang may monopolyo sa teknolohiya. Narinig ko ang tawa sa kabilang linya. Hindi kami mahinhin. Kung ganoon, survival strategy. Paliwanag ni Takahashi. Ang Pilipinas ay isang bansang kulang sa resources. Napapaligiran ng mga dambuhalang bansa. Kung magiging greedy kami, magkakaisa sila at sisirain kami. Kaya kukunin lang namin ang kailangan namin. Sisiguraduhin namin na lahat ay makikinabang at sisiguraduhin namin ang aming bahagi sa gitna noon. Tumango ako. Iyan ang paraan ng Pilipinas. Hindi tulad ng Amerika na mapilit, ginagamit nila ang teknolohiya para maging kailangan ng lahat at tahimik na inaani ang bunga. Salamat Takahashi. Umaasa akong magiging magandang kasosyo tayo. Ako rin. Direktor, sama-sama nating buksan ang Arctic. Ibinaba ko ang telepono at tumayo sa tabi ng bintana ng opisina. Lumulubog ang araw. Ang sunset ng Enero sa Copenhagen ay maikli. Ngunit maganda. Naalala ko ang desperado na umaga 3 buwan na ang nakalipas. Ang pagbabanta ni Pangulong Trump. Ang kawalang kapangyarihan ng Europa. Ang kawalan ng teknolohiya, lahat ay walang paraan. Ngunit iba na ngayon. Ang pangalan ng Pilipinas ang sagot. Ang bansang pinakamalayo sa Arctic, ngunit may hawak ng susi sa Arctic. Ang bansang tahimik na nagtatayo ng teknolohiya habang nag-aaway ang mundo. Bulong ko sa sarili. Ang Pilipinas, kinasusuklaman ng mga dambuhala. Iyan ang pagpipilian ng Greenland, ang pagpipilian ng Denmark, at sa huli, ang pagpipilian ng mundo. Ang panahon ng mga dambuhalang bansa ay papalapit na sa katapusan. Ang panahon ng teknolohiya ang nabubuksan. At ang pangunahing bida ng panahong iyon ay ang Pilipinas na tahimik na naghanda sa kabilang panig ng mundo.